Kapatid, alam mo bang hindi ka maliligtas ng relihiyon mo? Hindi ka maliligtas ng pera mo at lalong hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ang ating mabubuting gawa ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. We fall short at lahat ng tao ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Hindi mo maliligtas ang iyong sarili dahil lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay papunta sana sa impyerno. But there's a good news. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas mula sa kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay nahugasan sa pamamagitan ng dugong ibinuhos niya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, meron na tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang biyayang ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang grace na ito ay unearned, undeserved at unmerited favor. Hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng pagsisikap o gawa at hindi ito karapat-dapat para sa atin. Isang pabor na hindi natin pinaghirapan, ngunit regalo na ibinibigay ng walang hinihinging kapalit. Ibig sabihin ay libre at kailangan lamang tanggapin. Ephesians 2 verse 8-9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmayabang. Dahil mahal tayo ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng biyaya, binuhay tayo ng Espiritu ng Diyos tungo sa bagong buhay at naging isang bagong nilalang kay Kristo. Natanggap natin ang hindi nararapat at iyon ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na kamanghamanghang biyaya. Sinabihan tayo na magsisi at manampalataya at tatanggap tayo ng libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Para sa lahat ng gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo at gustong makipagrelasyon sa Kanya, magkumit tayo ng buhay sa Panginoon at ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Sundin natin ang isang panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay muling nabuhay. Ngayon, tinatanggap kita sa aking puso. Nagtitiwala ako sa iyo lamang. Salamat sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat din sa pagpasok mo sa aking puso at pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.